Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang halalan ay isang mahalagang haligi ng demokrasya. Isang proseso kung saan binibigyang kapangyarihan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga pinuno. Subalit sa Pilipinas, madalas itong nababahiran ng kontrobersiya at pagdududa dahil sa mga ulat ng pandaraya at katiwalian. Mula sa tradisyonal na vote buying at flying voters hanggang sa mga high-tech na manipulasyon sa panahon ng automated elections, tila ba hindi na bago sa mga Pilipino ang issue ng dayaan tuwing halalan. Ang paulit-ulit na insidenteng ito ay hindi lamang naglalagay ng mantsa sa integridad ng sistema ng eleksyon, kundi nagpapahina rin sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Sa panimulang ito, sisilipin natin ang ilan sa mga pinakakilalang kaso ng pandaraya sa eleksyon sa Pilipinas at ang epekto nito sa politika at demokrasya ng bansa. Isa sa mga talamak magpasa hanggang ngayon sa Pilipinas ay ang pagbili ng boto ng mga kandidato sa mga botante. Ang ganitong klase ng gawain ay nakasanayan na tuwing sasapit ang halalan. Maraming insidente na sa Pilipinas na kagaya nito ang naaktuhan, napikturan at navideohan. Pero hindi pa din nagpapapigil ang marami sa mga kandidato at patuloy pa rin nila itong ginagawa. Ang pagbili at pagbebenta ng boto ay nananatiling isang malaking hamon sa sistemang elektoral ng Pilipinas. Sa mga nakaraang halalan, paulit-ulit itong naiulat sa iba't ibang panig ng bansa. Noong barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023, mahigit 100 kaso ng vote buying ang kinumpirma ng Commission on Election o COMELEC. Sa navotas, isang individual ang nahuling namamahagi ng mga sobre ng naglalaman ng halagang nasa 500 pesos sa mga botante. Sa mga unang buwan ng 2025, ilang insidente rin ang iniimbestigahan ng COMELEC, kabilang dito ang pamimigay ng ayuda na may mukha ng mga kandidato sa Balingasag, Misamis Oriental at ang distribusyon ng 100 pesos kasama ang mga membership ID sa Baguio City. May ulat din ng malawakang pagbili ng boto sa Apayao at mga aktibidad ng maagang pangangampanya sa Pontevedra, Negros Oriental na may posibleng kaugnayan sa vote buying. Bilang tugon, inilunsad ng COMELEC ang Kontra Bigay 2.0, isang permanenteng komite na pinagsasama ang puwersa ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at ang National Bureau of Investigation o NBI upang labanan ang vote buying. Bahagi rin ng kanilang hakbang ang pagbabawal sa pamimigay ng anumang ayuda mula sa pamahalaan tulad ng 4Ps at tupad 10 araw bago ang eleksyon. Ayon pa sa bagong patakaran ng COMELEC, ang mga taong inakusahan ng vote buying ay tinuturing ng may sala maliban kung mapapatunayan nilang wala silang ginawang paglabag. Sa modernong panahon, lumaganap din ang vote buying sa digital platforms. Inaasikaso na rin ng COMELEC ang mga kasong ito sa pamamagitan ng masusing pagmomonitor sa social media at online transactions. Layunin nilang pigilan ng mga kandidatong gumagamit ng teknolohiya upang iwasan ang tradisyonal na mga paraan ng pandaraya. Ayon sa batas, ang sinumang mapapatunayang bumili o nagbenta ng boto ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon, pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos at mawala ang karapatang bumoto o humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Gayunpaman, ang mga mag-uulat ng insidente at makikipagtulungan sa investigasyon ay maaaring ituring bilang state witness at hindi mapaparusahan. Hinihikayat ang publiko na i-report agad ang mga insidente ng vote buying sa pamamagitan ng Kontra Bigay Complaint Center 8888 Citizens Complaint Hotline o sa opisyal na social media accounts ng COMELEC. Sa tulong ng mamamayan, may pagtatanggol natin ang dangal ng halalan at ang tunay na tinig ng taong bayan. Isa pa sa maituturing na dayaan na naganap noon sa Pilipinas ay nangyari naman noong magkaroon ng snap election sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong ika-7 ng Pebrero 1986, naganap ang biglaang eleksyon na kung saan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng partidong Bagong Kilosang Lipunan o KBL ay lubos na umaasang siya ay muling mananalo dahil ilang beses na niyang napatunayan ang suporta sa kanya ng mga mamamayan. Ang kanyang kalaban noon na si Cory Aquino ay hindi lubos maisip na papasukin niya ang larangan ng politika
mula sa pagiging simpleng may bahay lamang. Marami noon ang sumuporta kay Aquino. Ang mga taong bayan ay naniniwala na si Cory ang kandidatong may pangtatapat laban kay Ferdinand Marcos Sr. Una nang inihayag noon ni Cory Aquino na tatakbo lamang siya kung makakalikom ng 1 milyong pirma mula sa taong bayan at kung magpapatawag ng snap election si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Una nang inanunsyo ni Marcos na magkakaroon ng snap election. Ngayon ay kailangan na lamang ni Cory Aquino na makakalap ng 1 milyong pirma mula sa taong bayan upang matuloy ang kanyang pagtakbo. Ayon sa pinakahuling resulta ng bilangan noon sa snap election, si Marcos ay nakakuha ng botong umabot sa 10,807,197 votes. Lamang siya ng mahigit sa 1 milyong boto kay Cory Aquino. Ito ay resulta ng galing mismo sa final tally ng Commission on Election o COMELEC. Inilunsad umano nila ang EDSA Revolution dahil sa hindi sila umano nagwagi sa una nilang plano na pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. Subalit ang mga dumalo sa EDSA Revolution ay 3% lamang ng populasyon at ang nalalabing porsyento ng populasyon ng Pilipinas ay hindi pabor dito. Pilit na ipinalabas ng NAMFREL na nanalo si Corazon Aquino at inakusahan ng pandaraya ang kampo ni Marcos. Dahil dito at sa tulong ng revolusyon, nanumpa si Corazon Aquino bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas na naging hudyat ng pagtatapos ng rehimeng Marcos. Subalit bago ito nangyari, si Pangulong Marcos ay nanumpa na rin pala sa kanyang ika-4 na termino bilang tunay na halal na presidente ng Pilipinas sa harap mismo ng Chief Justice. Dismayado ang oposisyon sa proklamasyon na ito, kaya't sinusulan ng mga tao na puntahan ng Malacanang. Nagbanta din umano ang mga sundalo na pasasabugin nilang palasyo kung hindi aalis ang mga Marcos sa loob. Sa pag-alis ng mga Marcos sa palasyo, nilusob ito ng mga taong bayan, pinagsisira nila ang mga portrait at ginulo nila ito. Ayon sa mas malalim na pagsisiyasat na ginawa ng isang kilalang digital media company, ang tunay na nagmanipula sa naturang eleksyon ay si Marcos. Nakapagtala ang mga tagapagmatsyag ng eleksyon ng pagbili ng boto, pananakot at hindi pagrespeto sa tuntunin sa eleksyon upang manalo si Marcos. Sa pahayag na ibinigay ng COMELEC 35, kusang loob silang umalis sa bilangan ng boto noong Pebrero 9, 1986 matapos masaksihan ang pagkakaiba sa computer tabulation reports at mga numero sa tally board. Isa pa sa maituturing na dayaan na naganap sa Pilipinas ay nangyari naman noong taong 2004. Ito ay sa panahon ng presidential election taong 2004. Dito, ipinroklamang nanalo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo laban sa kanyang mahigpit na kalaban noon na si Fernando Poe Jr. Subalit ang kanyang pagkapanalo ay bunga ng pagmamanipula niya ng boto at pakikipagsabwatan nito sa isa sa mga tao ng Commission on Election o COMELEC. Ito ang krisis na kinaharap ni Gloria Macapagal Arroyo sa di umunong pakikipagsabwatan niya kay Virgilio Garciliano, isang opisyal ng COMELEC upang manipulahin ang halalan ng pagkapangulo noong 2004 election. Lumabas ang kontrobersiya sa paglitaw ng sinasabing wiretapped conversation sa telepono sa pagitan ni Gloria Macapagal Arroyo at Virgilio Garciliano noong canvassing ng 2004 election sa pagkapangulo. Sa resulta ng 2004 election ng pagkapangulo, si Arroyo ay nagwagi laban kay Fernando Poe Jr. at lumamang ito ng halos 1 milyong boto. Ayon sa dating diputadong direktor ng NBI na si Samuel Ong, ang wiretap conversation sa pagitan ni Arroyo at Garciliano ay nagpapatunay ng pandaraya ni Arroyo upang manalo ng 1 milyong boto laban sa kandidatong si Fernando Poe Jr. Ang pagsulpot ng Hello Garci tape ay nagluwal ng mga protesta laban kay Gloria. Noong 27 ng Hunyo 2005, inamin ni Gloria Macapagal Arroyo na kinausap niya ang isang opisyal ng Commission on Election noong eleksyon ng 2004. Humingi siya ng tawad sa sambayanan. I am sorry.